Okay, so tapusin natin tong unit 3 ngayon, yung buong friction, ano. So last time ang diniscuss natin is about dun sa static friction. Okay, so again by definition, ano, balikan natin yung definition sa static friction dito. Kasi after ng static friction, we will discuss now with the kinetic friction, ano. So static friction again, ano, that is the force that resists the tendency of an object to move. Okay, so ibig sabihin, yung static friction yung nag-maintain ng object at rest. Ibig sabihin, nire-resist niya gumalaw. Ito namang kinetic friction, okay, yung malilito, this is the force that tends to resist the movement of an object. Okay? So yung static, pinipigilan yung paggalaw, and then ito namang kinetic friction, nire-resist niya or pinipigilan niya yung object habang gumagalaw. Okay? So yun lang yung pinagkaiba technically, ano. Kaya nga siya static friction kasi friction siya at rest. And then ito naman kinetic friction, obviously that is the friction while moving, ano. So although gumagalaw na yung object, meron pa rin tayong friction na nai-a-apply dun sa object kahit na gumagalaw siya. Although siguro mas mababa. Usually kasi mas mababa talaga yung kinetic friction, eh, kung iko-compare mo siya sa static friction. Okay? So ganun pa rin, ano, meron pa rin tayong tatlong scenario. If the applied force is less than the kinetic friction, obviously the object will eventually come to rest. Okay? Pag mas mababa yung applied force kaysa sa kinetic friction. And then, if the applied force is equal to the kinetic friction, the object will have a constant velocity. Ano, pagka nag-equal yung applied force mo at saka yung kinetic friction, so constant velocity lang yung ano, tuloy-tuloy lang yung ano, yung object. And then, if the applied force is greater than the kinetic friction, then the object will be accelerating when moving across the other object. Okay, so pag mas malaki naman yung applied force kaysa sa kinetic friction, so magkakaroon na ng acceleration, hindi na siya constant. Okay, kasi na-overcome na nung applied force yung kinetic friction. Okay, so i-apply natin sa example yan. Okay, isang application yan kasi class, ano? Tulad no sa example na to. The blocks shown below are connected by flexible. Okay, flexible is sabihin na ano siya, nababali-bali. But inextensible sabihin hindi nag-e-extend. Meron kasi tayong mga materials na nag-e-extend. Okay? Passing over frictionless pulley. So meron tayong dalawang pulley diyan. So ito at block A, ito yung block A. So may dalawang klase ng friction. We have the static, that is mu s, and then mu k yung coefficient of kinetic friction, that is 0.3 and 0.2 para dito sa block A. While dito sa block B, we have the static coefficient of static friction 0.4 and then coefficient of kinetic friction, that is 0.3. So compute the magnitude and direction of the friction force acting on each block. So simple lang ang hinahanap. Ano yung friction force sa A? Ano yung friction force sa B? And then saan papunta or ano yung direction niya. Okay? The hard part in this certain problems, ano, hindi siya tulad nung previous problem. Tingnan niyo to, ha. Ito kasi previous problem natin, madali niyo ditong tawag dito, made-deduct na yung lahat ng block is obviously gusto natin lahat pumunta yung block doon, di ba? Lahat gusto natin going to the right kasi downward itong weight, eh. Kaya obviously ang agad natin diyan, yung lahat ng block na yun papunta sa kanan. So kung lahat ng block papunta sa kanan, obviously lahat ng friction force, yung friction force nandito papunta sa kaliwa. Madali natin ma-deduct yun. But what about this in this problem, ano? Mahirap i-deduct yun kasi tingnan niyo yung problem natin. Unang-una, hindi mo naman alam kung saan pupunta yung diyan. Sure ba kayo yung system is mahuhulog dito? Probably maniwala ka sa ito, hindi to at rest. Hindi to magbabalance itong system na to. Ngayon, ang tanong dyan, saan mapupunta yan? Yan ba mapupunta ba yan dito sa going to the left? Or pwedeng dito siya mahulog sa right? Although mas mabigat yung block A, no, dahil 3,000 Newton. Yung block B is 2,000 Newton lang. But, tingnan nyo, yung kinalalagyan ng block B mas stiff. Kasi for yung Y component niya, no? While 3 naman yung adjacent. Dito naman sa medyo hindi siya mas stiff kumpara dito.
That is 3 lang yung opposite niya, then 4 adjacent na. So, ibig sabihin, hindi mo masasabi kung yung system is mahuhulog dito or mas mag-o-overcome yung force dito na pupunta sa right na. Okay? Okay, so next. So, ang kailangan natin dyan is i-assume, mag-ano muna tayo, try muna tayo. Saan pupunta yung system? Lalamang ba tong sa left or lalamang itong sa right? Okay? So, paano natin gagawin yan? Kailangan i-assume muna natin na frictionless lahat. Okay? Huwag muna natin isama sa computation yung friction dito sa A at saka yung friction dito sa B. Okay? And at the same time, yung pulley, again, frictionless pa rin ang ano natin sa pulley, ang assume natin. Ibig sabihin, kung ano yung force dito, yun din yung force dito. Okay? So, ito nga yung magiging free body diagram niyan. Okay? So, yung force dito, TA, o yung tension sa block A. So, ito pa rin yun. Tension pa rin to sa block A, no? Kasi we are considering this pulley as frictionless. The same thing din dito sa may part na to na nakakonect sa may fixed surface, ano? That is also considered as tension at block A kasi magkakadugtong naman yan eh. Ang tension sa block B is ito lang, yung nakakonect lang sa maliit na pulley. Okay? So, ayan, ito na yun natin. Regardless of friction, we're going to solve kung saan yung direction na pupuntahan nung system. Okay? So, paano natin gagawin yan? Try natin yan. Okay. Let's start dito sa sa block A. Okay? Pag nag-summation of forces ako dyan, anong gagamitin ko? Plus diniscuss ko na to before. Sabi ko, di ko na kailangan ulitin na kapag yung block natin, pag meron tayong system na naka-incline, okay? Di ba sabi ko yung angle theta nung pagkaka-incline, that is the angle of the weight of the object based on the considering slant y-axis. Ito yung y-axis natin, di ba, pagka ganyan. Ito yung x, ito yung y. Okay? So, yung angle na to, that is the angle based on the y-axis. Okay? So, kapag sinunod ko yan, summation of forces na gagamitin ko, x or y. Okay, gagamitin ko x kasi I'm considering this is the x-axis So, para magamit ko yung TA kasi x lang yung sa TA eh. Okay? Nakaslant tayo. Summation of forces along x must be equal to 0. So, 0 is equal to, so, lahat ng pakanan positive, lahat ng papunta sa kaliwa negative. Papunta sa kanan yung TA, so that is positive, TA. So, obviously, papunta sa kaliwa yung weight, that is minus 3,000. So, ngayon, plus, eto ngayon ang tanong dyan. Ano gagamitin nyo? Kung nasa normal system tayo, di ba, ang kailangan ko dito is x component. Kung x component ang kailangan ko, di ba dapat ang gagamitin ko 4/5. Dapat 3k over 4/5. Kaya lang ang problema natin dito, di ba yung angle natin dito is pagka consider mo siya dito sa nakaslant, nalipat siya, napunta siya sa based on the y-axis. Okay? So, ibig sabihin, para magamit ko kasi yung dito, yung pinaka para sa x component niya, kailangan i-reverse ko din. Okay? So, dito, kung ang gagamit, lagi nyo tandaan to class na pagka hindi angle ang given, o kung gusto nyo, pagka ganito, mag-angle na lang kayo kung nalilito kayo. Ilagay nyo na lang yung angle dito, then ilagay nyo yung angle dito, at saka kayo mag-sin cosine. Okay lang naman yun. Kaya lang, kung gusto nyo matutunan dito, ganito style sa kanya. Since na-reverse tayo, di ba, etong angle na to based on the x, and then nung nilipat siya dito, naging based on the y. So, dito, kung ang x component ko is 4/5, dito, pagka dito ko siya in-apply, gagamitin ko dyan 3/5. Kumbaga, i-reverse nyo, that is the complementary kasi, that is 3/5. Kasi, di ba, itong angle na to, itong based on the x-axis na to, that is the complement of this angle, which is also this angle, So, I hope na-gets nyo yun, ibig ko sabihin doon. So, therefore, the tension needed on block A is equivalent to 3,000 multiplied by 3/5.
3,000 times 3/5. That is 1,800. 1,800 Newton. Okay? Okay, so dito naman tayo sa ano natin, sa block B. Sa block B, ganun din, ano? Ang gagamitin ko is summation of forces X pa rin. Equals 0. So, again, rightward forces are positive. So, 0, ano yung mga papunta sa kanan dyan? Ang papunta sa kanan this time naman is itong 2,000 Newton. But then again, okay, so 2,000 Newton. Ang kailangan natin dito, X component. Okay? Kaya nga lang, di ba, itong angle alpha is based on the x-axis dito. Pero nung nilipat siya dito, naging based on the y-axis. So, sa halip, na ang gagamitin ko is 3/5, dahil yun ang x-axis, x component dito, i-reverse ko siya, gagawin ko siya ditong 4/5. Okay? Huwag kayong malito, no? Ngayon, kung talagang nalilito kayo, gawin nyo na lang angle. Baka sakaling mas komportable kayo doon. Kunin nyo na lang yung angle na to, makukuha nyo naman yan using SOHCAHTOA. Then tsaka na lang kayo mag-sin alpha or sin theta, cosine theta, or kayo talaga bahala sa preference nyo kung paano nyo nakikita yung problem. Okay? So, kaya lang, nagbase lang talaga ako dito sa given na parang hindi ko nakunin yung angle. Okay, so that is 2,000 4/5. Bakit ko kinuha yung 4? Although x yung component na hinat natin, kasi nga nag-reverse yan. Okay? Para etong angle na to magamit ko. Okay? So, pakaliwa yung tension at block B. Therefore, the tension at block B is equal to 2,000 times 4/5. That is 1,600 Newton. Okay? So, bakit ba muna natin sinolve yan? So, tingnan natin dito yung definition. Ayan. So, ito yun. So, by analyzing the pulley on the right, okay? So, ito yung pulley na ito yan. Yung sinasabi niya, ito yun. Ayan, ito siya. So, dito tayo magbabase kung pupunta ba sa kaliwa o pupunta ba sa kanan yung system, ano? So, since 2TA, okay, obviously, no, mas mataas yung TA kasi lalo na ita times 2 mo pa, magiging, ano siya, 3,6. Okay? Kasi pinag-aaral natin dito na, di ba, yung tension force is, sa A is 1,8. Dalawa pa yung humahatak na 1,8, ibig sabihin, that is 3,6. Versus dun lang sa 1,6 ng TB, na yun lang hinahatak ng TB, 1,6 lang. So, we are assuming na yung object will be going to the left. Okay, yun yung maging assumption natin ngayon. Okay? So, ngayon, kasi hindi pa natin talaga sure na kapag in-involve natin yung friction sa system is kung talagang pupunta siya sa kaliwa, ano? Kasi obviously dito kaya natin na deduct na yung system is pupunta sa kaliwa dahil mas mabigat yung block A. At another thing is tineglect natin yung friction, which is a very big factor, ano? Kaya lamang na lamang talaga yung block A pagdating dun sa hatakan. Okay? So ngayon, tingnan natin, pag isinama natin yung friction, tingnan natin kung talagang pupunta pa siya sa kaliwa or lalamang na yung block B dahil again, ano, yung ano dito sa block B is mas stiff yung surface ng block B. So, since 2TA is greater than TB, the motion will be along the direction of TA, which means the both blocks will be moved to the left. Okay, so we're assuming na mahahatak pa itong block B papunta sa left. Okay? So ngayon, ito na ngayon yung, since papunta tayo sa left, magkakaroon na tayo ng assumption direction para sa friction. Kung papunta sa left, lahat ng system, ayan, lahat yan, pupunta sa left. Kung papunta sa left to, obviously, yung friction dito is papunta sa kanan. Okay, nakita nyo ba? Ito yung friction. No? Kasi we are assuming we're going to the left. Ano? So, mag-oppose yung friction. So, we're considering the normal force then. The same thing sa block B. We're considering this also as papunta sa left kasi mahahatak siya ng block A. So, yung friction at B will be considering going to the right. Okay, then we are also given the normal force at block B. Okay? So, yun lang yung gamit ng una natin sinolve kanina para lang makita natin kung saan pupunta yung system. So, ngayon, ito na talaga ito itong sasolve natin. Okay, let's start at block A. Okay, for now, this time we're going to involve the friction, ano? So, mag-start tayo ngayon sa Y.
Summation of forces along y must be equal to 0. So, upward forces are positive. Mas inuna ko yung y kasi mas konti yung given. Ang y lang dito normal force at saka itong weight. Okay? So, therefore, 0 is equal to, mga pataas? Again, we are considering, again, this slant, slant x and y, this is y, and then this is x. Okay? So, mga pataas? Pataas yung normal force sa block A. Okay? And then, pababa yung 3,000 minus 3,000. Again, class, okay, malilito ha? Ang kailangan ko, y component ng 3,000. So, dapat ang iano ko is 3 over 5. Kaya lang, since naka-slant tayo, ang gagamitin ko this time is 4 over 5. Okay? Ayan. Therefore, the normal force at block A is equal to 3,000 multiplied by 4 over 5. That is 2,400 Newton. Okay? So, meron na tayo sa at y. Sa x naman tayo. Summation of forces along x must be equal to 0. So, rightward forces are positive. So, 0 is equal to, ano yung mga papunta sa kanan dyan? Papunta sa kanan yung TA. Okay? Papunta rin sa kanan yung friction force. So, plus friction force at A. Okay? Ano yung mga papunta sa kaliwa dyan? Ang papunta lang sa kaliwa is yung x component lang ng weight, which is, so, minus 3,000. So, ang kailangan ko dapat, x component, dapat yun, 4 over 5. Again, ulit-ulitin ko, since naka-reverse, ang gagamitin ko is yung 3 over 5. 3 over 5. Ayan. So, paano natin makukuha yung TA? Di ba meron tayong, so 0 is equal to TA plus, di ba yung friction force that is equal to the coefficient of static friction multiplied by the normal force at A, so minus 3,000 multiplied by 3 over 5. So, 0 is equal to TA. Nako, marami tayong given na friction, hindi ko natandaan. Hindi ka natin. Ito. Sa A, ang static is 0.30, ang kinetic is 0.2. Sa B naman, ang static is 0.4, ang kinetic is 0.8. Lagi mas mataas yung sa sa static. Okay, so that is, saan na ba tayo? Drawing kanina. So that is 0.3 multiplied by the normal force, that is 24 minus 3,000 times 3 over 5. So therefore, the actual tension at A, this is the actual tension not involving the friction. So that is equal to TA plus 0.3 times 24 minus 3,000 times 3 over 5. That is equal to 1,080. O kita nyo, ang laki nung nung nag-involve tayo ng friction, ang tension lang pala talaga ng is 1,080 Newton compared to the solve natin kanina na I think 1.8 ba? Okay? So, yun lang yung talagang hatak ng tension dito sa A. Okay? So, doon naman tayo sa block B. Okay? So, sa block B, ganun din, unahin din natin yung Y. Kasi mas madaming bigay sa sa X So, summation of forces along Y must be equal to 0. So, 0 is equal to lahat ng pakanan positive, pakaliwa negative, So, ano man papunta sa kanan dyan? Sorry. Ba't ba kanan kaliwa? Taas baba pala. Okay, yeah. Pataas, positive, pababa, negative. Pataas yung N or normal force sa B. Pababa naman yung weight, that is 2,000. Ang kailangan ko sa weight is yung Y component. So, dapat ang gagamitin ko is yung 4 over 5. Again, kaya lang naka-slant tayo. So, na-reverse yung angle. Ang gagamitin ko ngayon this time is 3 over 5. Okay? So, therefore, the normal force at block B, that is equal to 2,000 multiplied by 3 over 5. That is, I think, 1.6. 1.2 pala, sorry. 1.2. Okay, 1,200 Newton. Okay, that is the normal force at block B. So, summation of forces
along x must be equal to 0. So this time, these rightward forces are positive. Okay, so 0 is equal to, ano yung mga papunta sa kanan dyan? Papunta sa kanan yung friction force sa block B. Okay, papunta rin sa kanan yung weight, which is 2,000. Ang kailangan ko sa weight is yung x component. Dapat gagamitin ko yung 3/5. So since naka-reverse nga yung angle, we're gonna use 4/5. Ayan. So anong papunta sa kaliwa? Ang papunta lang sa kaliwa is yung tension at block B. So TB. Okay, so 0 is equal to friction force at block B, that is equal to the coefficients of static friction at block B multiplied by the normal force at block B. So plus 2,000 multiplied by 4/5 minus tension at block B. So 0 is equal to, kung natatandaan ko, that is 0.4, ano? Kasi lagi mas mataas yung ano yung static 0.4 multiplied by NB, that is 1,200 plus 2,000 multiplied by 4/5 minus tension at block B. So therefore, tension force at block B, that is equal to 0 equals 0.4 multiplied by 1,200 plus 2,000 multiplied by 4/5 minus tension at block B. That is equal to 2,080. Okay? So nakita niyo, parang ang laki ng agwat, ano? Mas malaki yung tension at block B kumpara sa tension at block A. Kaya okay, so ang tanong ngayon diyan, ang system ba pupunta sa kaliwa o pupunta sa kanan? Okay? Again, ang pagbabasihan natin pa rin diyan is etong pulley, yung maliit na pulley, eto. Kasi 'di ba naka ano 'yan? Ito. Ayan, no? This is tension A, this is tension A, then this is tension B, no? So ito nga yung free body diagram niya. So kailangan natin ano diyan, kung alin ang lamang. Lamang ba yung 2 times ng tension sa A o lamang yung tension sa B? So tingnan natin, ano? So 2 times tension sa A is 1,080 Newton. Tingnan natin kung lamang yung tension sa B, which is 2,080. So 2 times 1,080, that is ilan? That is 2,160, ano? So greater than 2,080. So ganun pa man, ano? Lamang pa rin talaga yung 2 times dun sa tension A. Ibig sabihin, kahit na ang nahahatak ng B is 2,080, kayang-kaya pala siyang i-sustain ng tension dito sa block A, which is lamang na lamang pa. So ibig sabihin, yung system natin is mapupunta sa kaliwa. Okay? Mahahatak pa rin na to. Okay? So mas na lamang yung bigat nung block A kumpara dun sa block B, and then although kahit mas stiff yung surface dito sa block B. Okay? So hindi ko na siguro i-solve ito, ano? So since sure na tayo na yung system is pupunta sa kaliwa, so pwede nating ma-solve yung talagang friction force. So this is the actual friction force, ano? Kasi sure na napupunta sa kaliwa. So pwede natin gamitin yung coefficient of kinetic friction kasi sure na tayo hindi naman magba-balance yan, di ba? Makita natin na lamang yung sa A, so pupunta sa kaliwa yung system. So pagka ganun, ang gagamitin yung coefficient of friction is yung coefficient of kinetic friction kasi gumagalaw yung object natin, which is 0.2 para dun sa dito. 0.2 para dun sa block A, and then 0.3 para naman dun sa block B. Okay? So that's equal to 2,4, and then 1,2. Multiply nyo lang doon sa normal force sa A at saka normal force sa B. So 0.2 normal force sa A, yung nasabihan ka na, that is 2,4, ano? That is 480. And then friction at B is 360, which is 0.3 times 1,2. Nagets ba, class? Question. Naintindihan ba? Baka may tanong kayo. Okay, sige, kung wala namang tanong. Diretso natin yung discussion. Okay, so next topic na tayo.
Okay, so now we're going to talk about the friction on the wedges naman, ano, yung mga brake parts. Okay? So, dalhin ko natin siya sa example para mas ma-gets niyo yung ano, yung principle niya. Okay, iba-ibang klaseng ano 'to, I hope, yung mga knowledge na dini-discuss natin dito sa Zoom tsaka yung recording, obviously hindi yun sapat lagi ano, kaya nga tayo may ginagawang problem set para i-expand yung knowledge niyo regarding the lesson. Ah, ang kaya ko lang talaga ituro sa inyo is yung basic kasi napakaraming senaryong puwedeng mangyari, pero ang sinasabi ko lang lagi sa inyo yung basic, eto lang yan, eto lang yan. Ngayon, yung basic na tinuturo ko mai-a-apply niyo yun sa iba't ibang klaseng senaryo na kailangan niyong diskartehan. Kaya hindi niyo 'to madadali ng paisa-isang example lang sa dini-discuss ko, okey? So, meron tayong figure dito ano, as shown the figure below. Meron tayong dalawang block, eto yung block A and block B, both are weighing 20 kilonewton. Okay, so at rest on a horizontal surface. Okay, so this is a fixed surface ano. Okay? That is to be pushed by a 30 degree wedge. So ito yung wedge na tinatawag yung block C. 30 degrees ano, yung angle ng wedge combined. Okay. The angle of friction is 15 degrees for all contact. Okay, so what force P is required to start the movement of the block? So ibig sabihin, ano yung P na kailangan kong i-apply dito para maisingit ko 'tong wedge sa gitna and then gagalaw, siyempre hindi naman kasya ng ganyan yan, gagalaw yung both A and B. Okay? So ang friction diyan is nandito sa surface na 'to at saka sa surface na 'to. Kaya lang kung napansin niyo wala namang given na coefficient of static friction, wala rin namang given na coefficient of kinetic friction. Pero given yung angle of friction, which is yun yung gagamitin natin ano, yung angle of friction, that is the ratio of the friction force and the uh, normal force. Okay? So eto ngayon yung magiging ano sa kanya. Tingnan niyo, nage-gets niyo ba 'to kung paano nangyari 'to? Okay, so eto yung free body diagram niya. So both A and B, both are ano 20 kilonewton. Ibig sabihin kahit saan kayo mag-solve yan, okey lang. Puwede kayong mag-solve dito sa A or dito sa B, parehas lang naman yan, eh. Okay? So tingnan niyo itong angle, Okay. Since ang sabi dito, yung angle of friction is 15 degrees in all contact, tingnan niyo 'to, yung reaction sa surface, ibig sabihin ang friction diyan, drawing nga rin ako. Ito kasi siya, eh, ayan, ito. Usually class ano, 'di ba ang normal force natin or ang reaction ng surface usually perpendicular yan sa ano, eh, sa surface. Kung normal force yan, okey? Kaya lang 'di ba ang sabi dito, nagbigay ng angle of friction, 'di ba yung angle of friction nakabase yun sa friction force at saka sa normal force, ibig sabihin yun na yung summation, okey, nung normal force at saka nung friction, which is eto na yun 'no, which is yan na yung total resultant ng reaction, okey, ayan. So kaya given yung, ah, angle of friction, I think that is angle P, okey, ayan. So dun nakuha yan ano, kaya, "Sir bakit yung normal force hindi perpendicular?" Kasi nga hindi naman 'to basta normal force lang, that is the reaction ano, of both the normal force and the friction force. Okay? Tas yung angle na given na yan, that is the angle of friction, yung pinakaunang-unang topic natin. Okay, yung angle of friction, diyan yun. Kaya hindi perpendicular yung reaction. At the same time, usually class 'di ba ang pagka ganyang magdidikit yung ano, object 'di ba dapat ang reaction force diyan 'di ba dapat ganyan. Ngayon yung angle na 'to, dapat eto yung angle ng alin, obviously dapat eto yung angle na 'to, that is the ano 'no, 15 degrees din dapat 'yan. Okay? Kaya nga lang 'di ba, dahil lahat nga ng, angle of friction is 15 degrees, so magkakaroon na naman tayo ng adjustment diyan na 15 degrees. Kaya aangat ulit siya ng panibagong 15 degrees, ayan. So eto na ngayon yung magiging reaction sa 2. So another 15 degrees. Okay, so lagi lang gano'n ano, lagi niyong i-a-add yung angle nung kinokontakan and then yung angle of friction para din dito sa reaction ng block ano.
Okay? Nagets niyo ba? And then pag nagawa niyo 'yan, makakapag-solve na kayo. Basta wala namang mahirap sa mga formula, eh, 'no? Ang mahirap lang talaga dito mag-analyze. Okay? Na-imagine niyo ba kung bakit naging 15 plus 15? Kasi yung 15 na isa, dito nanggaling kasi dahil 15 degrees yung, pagkaka-slant niya, and yung isang 15 degrees, yun naman yung angle of friction kasi yung magiging, reaction nung ano natin, nung friction will be 15 degrees. Okay? So, kung na-deduct natin yan, ayan. So, maso-solve na, gano'n lang kadali ano. Di ko nasusulat siguro 'to. Summation of forces along x must be equal to 0. So, lahat ng x component, ano yung mga x component sa, R1? That is R1, so x component ano, that is dapat dito cosine 75. Kaya lang ginamit niya is sin 50 na lang. So, puwede rin naman 'yun. Okay? Kasi naka-base sa y-axis yung ano natin dito, yung angle, eh. Puwedeng cosine 75, puwedeng sin 15. I hope master niyo na yung mga gano'n sa trigonometry ano. The same, so dito naman sa R2, so based on the x-axis, that would be R2 multiplied by cosine 30. Okay? So, two unknowns, one equation, wala tayong makukuha diyan pero puwede natin kunin yung relation. That is R1 is equal to 3.3462. Okay, so that is ano lang naman ano, cosine 30 over sin 15, that is, 3.3462. And then, summation of forces along y, okay, that is equal to 0. Okay, so lahat ng isulat ko na nga, ano ako, eh. Okay, summation of forces along y is equal to 0, lahat ng pataas positive. Okay, so anong mga pataas? Pataas yung R1, okay? Ang kailangan ko lang sa R1 is yung, y component since based to sa ano, based to sa y-axis, gawin ko siyang 75 yung gagamitin ko. Ito 75 kasi ito, 'di ba? Ayan, so since y gagamitin ko yung sin 75, okay? Puwedeng sin 75, kayo talaga bahala sa preference niyo, puwedeng sin 75, puwedeng cosine 15, ayun. Equals or, ano ba, minus sa lahat ng pababa. Ang pababa yung 20 kilonewton, pababa ito, pababa rin yung R2. So, minus R2 multiply by, kailangan ko yung y component ng R2, that is sin 30. Okay? So, again ano, since R1 nga is equal to yung relation natin kanina, that is 3.3462, 0.3446 lang pala. So, R2 sin 75 minus 20 minus R2 sin 30. So, maso-solve natin yung R2 diyan. So, R2 is equal to what? So, 0 equals 3.346, R2 sin 75 minus 20 minus R2 sin 30. Check natin kung tama yung sagot dito na 7 point, tama lang, 7.32, ayan. 7.32 kilonewton. Ibig sabihin, yun yung naa-apply na force nung wedge na isisingit nyo, 7.32 kilonewton. Okay? So, pag nag-free body diagram tayo dun sa may mismong wedge na isisingit nyo, so diyan makukuha natin yung force P na kailangan nyong i-apply. Okay? So, base dito, no, pwede kayong mag-summation of forces of y na lang. Ayan, no, summation of forces along y must be equal to 0. Upward forces must be equal to positive. So, 0 is equal to lahat ng pataas. Positive, ano yung mga pataas? Pataas yung R2. Okay? Kung napansin nyo class dito, yung R2 parehas lang naman yan, ano? Okay? Parehas lang naman sila na R2 multiplied by the y component, that is sin 30. Okay? Since dalawa yan, i-times 2 nyo na lang. Times 2. Ayan. Kasi parehas, yun naman yung ano eh, laban dito sa force P na i-apply nyo. So, that is equal to minus P. Pababa yung P, ano? Ayan. So, force P is equal to 2 times yung, ilan yung R2 na nga? 7.32 sin 30. So, therefore, ang force na kailangan yung i-apply para maisingit yung wedge is equal to 2 times 7.32
sine 30. That is equal to 7.32 din. Okay? Yun din yung kailangan yung force na i-apply. Kasi nagkataon, 1/2 kasi itong sine 30. Hindi ako nagkakamali. 7.32 kilonewton pa rin. Ganun lang yung principle sa friction on wedges. Basta nakagawa lang kayo ng free body. Marami pang example na to sa matalino. Pwede nyo pang i-expand yung knowledge nyo regarding this. Pero yun na yung pinaka-basic dito, class, ano? Yung paggawa ng free body diagram, again, napaka-importante na naiintindihan nyo yung angle of friction. Okay? Dito sa surface, that is based on the based on the y component. And then dito naman, yung sa contact ng dalawang block, okay, pag-a-addin nyo yung angle of friction at saka yung angle ng inclination ng block. Okay, so for the last topics of friction, we have the flat belt friction or the friction at pulleys. Okay, actually hindi lang naman sa pulleys pati sa mga anything na ginagamitan ng cord na let's say nakapalupot sa isang round object. Okay? So ito yung sinasabi ko kanina, no? Na kanina sa mga problem natin, taas ulit tayo. Na yung mga pulley, kinukonsider natin madalas na frictionless. Ito, ayan, no? Lagi natin kinukonsider na frictionless yan. Kaya ang nangyayari, yung tension dito sa part na to, sa left side, is nagiging equal dito sa tension dito sa opposite side, no? Let's say dito sa right side. The same thing din dito sa small pulley, no? Tingnan nyo, ayan, no? Etong tension na nandito sa part na to is nagiging equal sa tension dito sa opposite side, which is in reality or in actual, hindi yan equal kasi meron tayong losses dito sa friction. So, dito sa pulley because of friction. Okay? So, yun yung i-apply natin dito sa last topic, ano? Na possibly na ito at saka yung unang topic will be combined. Na kapag nag-solve tayo ng mechanism, ang pulley hindi talaga frictionless. Okay, so madali lang naman ito kasi meron naman tong formula. So, okay, so that is equal to the ratio of the tension at tension 2 and tension 1, that is equal to E raised to coefficient of static friction or coefficient of pulley, ano? Ayan, that is mu s multiplied by the angle beta, which is the angle of contact. Okay, so divide muna natin yung mga para magets natin lahat. Usually hindi ako sa number sa 1 and 2 or pwedeng magkabaligtad dapat. Pwedeng magkabaligtad yung 1 and 2 actually. Pero ang hindi pwedeng magkabaligtad is yung kasi minsan ginagamit ko actually. Minsan ginagawa akong T1 over T2. Depende sa preference mo talaga. Basta ang mahalaga, yung tight side dapat ang nasa ibabaw. Yung tight side tension nasa ibabaw and then yung slack side yun yung nasa ilalim. Lagi ganun Kasi dapat laging mas mataas yung tight side kumpara sa slack side. Yun yung actual. So dito ang tight side is yung T2, ang slack side is yung T1. Ibig sabihin dito ako humahatak sa T1. Okay, dito ako nag-apply ng force. Kaya nandiyan yung tension. Okay? Then ito, probably let's say merong weight dito. That is the slack side, Again, kung nasan yung T2, doon kayo kung nasan yung tight side, to be exact, doon kayo humahatak. Dapat lagi mas mataas yung ibabaw. Yun dapat yun. Okay? Then coefficient of static friction, yun pa rin naman, That is depende naman kasi talaga yan sa sa material. So, yan, coefficient of static friction. And then yung angle of contact, yun yung angle nung contact ng pulley, let's say pulley to, at saka belt. Okay, so ito yun, kung saan siya nakasalat. Itong part na to yung nakasalat sa sa belt. So, yan lang yung angle of contact natin. Na kapag ginamit nyo dito sa formula, dapat yan hindi yan naka-degrees, Dapat yan naka-radian. So, kung given, let's say 30 degrees, convert nyo muna into radian. Okay? So, yun lang naman to. Yun lang naman ang formula na to. Wala naman tong wala namang ibang special na rito.
Okay? Ayan, note the direction of the tight side tension is along the direction of the movement of the belt. Okay? So, magbigay tayo example. Ayan, tulad na to, hindi naman belt yung example dito. Okay, meron tayong weight below that is held up by a force with a rope wrap 1.5 turns around a horizontal pole. Okay, so this is the horizontal pole. Meron tayong weight na 20 kg dito. So if the values of the coefficient of friction are for static, that is 0.3, and then for kinetic is 0.25. I think magagamit din natin dito yung kinetic friction, ano? Magagamit siya, I think, kung yung object is kung hindi mo to magagawa sa equilibrium, tsaka pa lang gagana yung coefficient of kinetic friction kapag gumagalaw to. Pero pagka ginawa mo tong at rest lagi, ang gagamitin mong friction is etong coefficient of static friction. Okay? So, tatlo kasi isasolve natin dito. Ano yung force P na kailangan kong i-apply dito? Okay, let's say andito kayo, kayo yung hahatak dito. So, at first scenario, kailangan maiangat nyo yung weight. Ay, hindi pala. Kumbaga, yung pinaka yung pinaka tendency to move up. Ibig sabihin, parang nasa may parang equilibrium state pa siya. Pero kapag nag-apply pa ng additional force, gagalaw na. Parang gano'n. Kumbaga, parang nakaamba. Yun yung definition natin sa kanya before, di ba? Yung parang nakaamba pa lang nagagalaw. And then, pangalawa is yung mapagalaw nyo yung object with a constant velocity pataas. Okay? And then, mapagalaw nyo naman yung yung object. Dapat ito naman, side na to is dapat babagsak siya. Okay? Sabi dito, dapat yung weight is mapagalaw. Yun yung sa third scenario. Makita natin na. Okay, so tayo natin. Wala namang special sa magsusulat pa ba ako sa dito sa solution. So, okay, explain ko na lang Okay. So, kailangan muna nating masustain yung weight. So, paano natin masusustain? Again, class, di ba sabi ko, ang definition natin is yung tight side. Usually, I think hindi lagi. Doon kayo humahatak. So, dito sa force P. So, we are assuming na itong force P is itong T2. Okay, kasi dyan kayo hahatak eh. And then yung T1, that is the weight, which is the 20 kilogram weight. Okay? So, that is equal to E raised to coefficient of static friction multiplied by the angle of contact. Okay? So, ganun lang siya, T2, that is equal to what? That is equal to T1 multiplied by E raised to mu S beta. Okay? So, yung tension dito sa slack side or dito sa 1, that is, gawin natin Newton 20 kg multiplied by 9.81 meter per second square, that will be Newton, and then multiplied by E. Kailangan alam gamitin to, Ano gamitin? Static friction, that is 0.3, yung sa given. So, ito tanong, bakit ito naging 3 pi? Bakit naging 3 pi yan? Okay. So, since, tignan nyo, hindi lang basta nakakontak yung yung tali natin, nakapalupot pa. Actually, ano yung sabi diyan? 1.5 turns. Ibig sabihin, naka-isa't kalahating ikot. Okay? So, kung babalikan nyo sa mathematics, yung 1 revolution or isang ikot, that is 2 pi. Okay? So, in radian kasi kailangan natin dito, hindi naman in degrees eh. So, kung 1.5 revolution or isa't kalahating ikot, that will be equal to 3 pi radian. So, kaya siya naging 3 pi dito. I hope na gets niyo, no? So, kung nakadalawang ikot, so magiging 4 pi. Ganun lang. So, that is equal to, sige, check natin sa calcul, baka mali yan. 20 times 9.81 times E raised to 0.3 times 3 pi. So, that is 3316.18 Newton. So, ganun lang. Yun lang yung kailangan mong force para masustain yung 20 kg dito sa na weight. Okay? So, medyo mabigat-bigat yan. Okay. Next naman is yung tension na kailangan mo para maiangat yung object. Okay? So, this time, kailangan gumagalaw yung object. So, hindi na yung coefficient of static friction na gagamitin natin, yung coefficient of kinetic friction na kasi gumagalaw na yung object. Okay? So, same formula pa rin.
T2 po rin ang hinahanap, yung sa tension side or sa tension side. That is equal to again T1 which is 20 multiplied by 9.81 raised to. Pinilitan lang natin yung yung static friction ng kinetic friction kaya siya naging 0.25 yung given natin. So that is again 1.5 revolution which is equivalent to 3 pi. Okay, check natin kung tama yung sagot. That is 20 times 9.81 times e raised to 0.25 times 3 pi. That is equal to 2070.05. Ang tanong dyan, class, ito, may nasagot sa inyo. Dito, mini-maintain natin yung object na hindi gumagalaw. Ibig sabihin, kumbaga, kung hinahatak mo to, naka-equilibrium kayo, no? Ngayon, bakit ang nangyari? Bakit nung gusto mo siyang pagalawin, nung hinatak mo siya, bakit mas bumaba yung force na kailangan? Eh, di ba, hinahatak mo na nga siya pataas eh. Kumbaga, dapat yun mas lamang ka na. Okay, so bakit ganun? Okay? Sige, iiwan ko sa inyong tanong yan. Pero mas maganda malaman niyo yung sagot. So, again, ulitin ko, bakit kapag kami na-maintain natin yung object, mas malakas yung force kung ikukumpara mo dun sa talagang nahahatak na natin siya. Kasi ito, nahahatak na natin to eh. Kasi di ba, yun nga yung natin dyan na ano yung force na kailangan mo para mahatak mo siya at constant velocity, yung weight na 20 kg. Mas lumiit pa yung force na kailangan natin kumpara dun sa stable lang. Okay? So, for the last scenario, ito yung kanina, no? Yun namang, kumbaga hahayaan mo yung, hahayaan mo bumagsak yung weight at constant velocity. So, obviously, ang hinahanap natin dito, ang magiging tension, ito yung sabi ko, na pagka kayo yung naghahatak, hindi laging kayo yung nasa tension side. Okay, so ano ibig sabihin doon? Halimbawa, nandito nga kayo. Okay? Ngayon, ang gusto mong mangyari, bumagsak itong 20 kg. So, ang kailangan mong gawin nyo, obviously, sa scenario natin, ang magiging tension side is etong sa 20 kg. Yun na yung magiging tension side natin dyan. Okay? And then, ang magiging slack side is etong side mo. Kasi kumbaga, pababayaan mo na lang siyang bumagsak at constant velocity. Pero hindi mo siya basta bibitawan mag-a-apply ka pa rin. Kumbaga, pa konti-konti. Okay? So, eto ngayon yung weight na 20 kg, yung T2. Then, ikaw ngayon tong T1. Okay? So, ilan lang yung force na kailangan mong i-apply para bumagsak yung 20 kg force. So, again, that is equal to, by cross multiplication, So, T1 will be equivalent to T2 over E raised to mu S over, mu S multiplied by B. Okay? So, that is equal to 20 kg multiplied by 9.81 over E raised to 0.3 multiply by 3 pi. So, that is equal to, yun lang ang kailangan nyo i-apply. Kahit 11 Newton lang, so, tuloy-tuloy nang bababa yung weight dito sa tension side. Okay? So, that's all for the unit 3 in friction.